May lakad tayo today at isasama ko nga kayo. Pero bago pa man din kami umalis, eto at nagpalit na muna ako ng bedsheet. Meron kasi akong bagong natanggap na bedsheet set dito from Holler Mall. Pero bago ko to inilagay, nilabhan na muna ito ni Pinggoy. Silk yung fabric niya. Recommended talaga na hand wash ito. Pero dahil sa washing machine nga niya nilabhan, delicate yung pinili niya para talaga maingatan. So, since napansin ko na lukot-lukot talaga siya, eto, ginamit ko nga itong iron steamer. Ito kasi yung ginagamit talaga ni Pinggoy kapag paplansyahin yung uniform ni Pinky. So, hindi na ako nagdagdag ng tubig. Alam mo kung bakit? Madalian na yan. Kasi, nung time na yan, nag-book na ng Grab si Pinggoy. So, inaantay yung driver. Sabi ko, habang inaantay at wala pa. Kasi usually, ang tagal dumating. Sabi ko, sige nga, ano nga muna ako dito. Magpa-plansya muna ako ng mga luko. Kung normal na plansya naman yung gagamitin sa mga silk, ang recommended kasi nila is dapat very low lang yung heat para hindi masunog. So, ayan nga, nangangalahati pa nga lang ako dito. Sabi ni Pinggoy, andyan na yung Grab. Ready for the madali naman ako ng alis. Special thanks to Shera dahil siya ang nag-sponsor nitong pag-grab. So, ang unang destination pala natin ay sa may bahay ni James, yung kapatid ni Pinggoy. So, meron pala akong ibang mga products na natanggap and dadalhin ko nga ito kina Shera. So, una, pupunta kami kina James. And then, pagdating doon, sasakay kami ng car niya para mas makatipid sa pamasahe. Kasya naman daw kami. And then, bago pala kami umalis kanina, pumunta ng bahay si Tita. Si Tita, mami ni Pinggoy. Marami nagtatanong, bakit Tita, Tito pa rin ang tawag mo sa parents ni Pinggoy? Hindi pa po kami kasal. At saka, komportable ako na ganun ang tawag sa kanila. Wala namang issue sa amin kung anong tawag namin sa isa't isa. Today nga pala, ang birthday ni Nanet. Siya yung wife ni James. So anyway, after nga namin makalipat sa car nila, dumaan muna kami ng SNR. So mamimili lang sila dito. Syempre, for the window shopping lang tayo dito. And kung noon, sobrang na-enjoy ko na yung paglilibot sa Shopwise dahil ang dami ng imported goods. Grabe talaga magti-twinkle-twinkle yung mata mo dito sa SNR. Muntik pa nga ako masita. Wala daw akong membership pagpasok ko. Paano ba naman? Babagal-bagal ako kaka-video, sabi ni Pinggoy. Tagal mo kasi, dapat sumunod ka agad sa amin. So anyway, ayan at nakapasok na nga kami. Sumaglit lang kami talaga doon. And then, nandito na nga kami sa sasakyan papunta ng QC. Come on, Pinky. So, dito nga pala kami sa studio ni Shera nagpunta. Green Pomelo Studios, bale music studio siya along Matalino Street sa may PNB Bank, pero second floor siya sa QC. Grabe, ang laki nitong Popeyes na to. Nagustuhan ko talaga yung design ng table niya. So, thank you so much, James and Nanet, sa pa-lunch ninyo. Napakabongga naman Popeyes pa talaga. At may pa-dessert pa nga sa birthday girl din na si Kowa. Kasi bukas naman, birthday niya. So, after kumain, kami ni Pinggoy, dumiretso kami ng Dali kasi meron pang mga kakailanganing ingredients para sa lulutuin mamaya kasi bumili rin sila ng seafood. So sila dumiretso na nga ulit sa studio, then kami naman dumiretso pa sa Pure Gold ba to? Basta yung maliit na version ng Pure Gold. Bumili kami ng ibang spices na wala sa Dali. Alam mo, buti na lang talaga nag-insist si Pinggoy na bitbitin namin yung wagon. Kasi after nga naming ibaba yung mga gamit sa sasakyan, at least isang hilahan na lang talaga lahat. Kaysa naman magpabalik-balik sila ng dala ng mga gamit, mga pack. Bali, nasa likod na pinto yung entrance. And then, eto nga palang pinagtatanggalan ko ng gamit is yung receiving area. Dahil music studio nga ito, naisipan ko mag-request ng ganitong floor mat, retro style cassette tape, medyo rubber yung material niya. Next naman, nagbitbit pa ako dito ng pahalaman. Alam niyo naman ng mamshi nyo na pamatay talaga ang mga artificial tree or artificial plants pala. Ito nga pala ay olive tree. So, meron na akong existing na olive tree na nasa sala namin. So, nung natanggap ko to, ito talaga ay para kina Shera dahil nga support tayo sa kanilang bagong bukas na music studio. So, kung kayo mga musikero, musician, and kailangan nyo ng studio para makapag-rehearse, kung mga banda kayo, kailangan nyo ng music studio, eto na yon. Mura lang yung rent per hour sa studio nila. Meron na rin mga musical instruments na available dito. Pero if you wanna rent, pwede na. So, eto kasi yung peg nila para sa wall nitong receiving area. So, ako naman, for the request ako ng wall panel. Black-brown nga pala itong napili ko. 20 peraso na itong natanggap ko. Kaso, hindi ko naman kasi na-check yung measurement ng wall. So, ayan, kulang. So, 20 peraso ito, pero I think kakailanganin ng mga 60 pieces para makover yung buong wall. Kailangan ko lang mapunasan ito para mawala yung mga puti-puti. And maliban nga pala dito sa color na black-brown, meron pang ibang colors na pwedeng pagpilian. Pwede ka bumili per
piece, 4 na piraso, 5 piraso, 10. Pero itong natanggap ko, 20 pieces. Grabe naman, thank you seller sa generosity mo. So ang napansin ko dito sa wall panel na ito, medyo maliit siya. Hindi siya kasing haba ng ginamit ko sa headboard doon sa kwarto namin sa apartment. Mas manipis siya, pero affordable siya. And kung ang peg mo lang naman talaga or bet mo lang talaga is makover ng wall panel, yung pader mo, nang hindi gumagastos ng mahal, pwede na talaga ito. Sa habang busy nga ako dito, kung mapapansin nyo, may mga dumadaan-daan dito. Sila yung mga musikero nga na nagre-rent doon sa studio. Nakakatuwa kasi naaaliw din akong magkikilos dito. Naririnig ko silang mag-rehearsal. Tapos, ang gagaling nila, ang gaganda ng boses, iba yung atake nila kada banda. Parang hindi ako sanay. Parang kakaiba siya sa akin dahil feeling ko para akong nanonood na live performance nila. Pero hindi ko sila makita kasi nga may pader. So ang sabi ni Shera, order na lang daw siya doon sa nagpadala sa akin ng ganitong wall panel para makover yung ibang part ng wall. So habang ako ay busy, syempre busy rin si Pinggoy. Ayan nga, kapag alam niya magluluto siya somewhere, dinadala niya yung pamatay niyang apron, yung mga kutsilyo niya. So, meron siyang mga ipe-prepare dito. Magluluto siya ng steak. Tapos, magluluto rin sila ng seafood, ng pasta. So, eto nga pala yung studio na sinasabi ko. And, si Francis kasi, yung hubby ni Shera, musician po siya. So, nasa music industry talaga si Shera, pati na rin si Francis. So, anyway, ganito nga yung itsura niya. Alam mo ba, tuwang-tuwa rin talaga yung mga anak ko kasi nga nakita ulit nila yung mga pinsan nila si Funky, si Beat, andito rin yung ibang pinsan nila. So anyway, eto na nga at sinimulan ko na nga ang pagdidikit dito. So bali ang gagawin ko, para hindi naman awkward yung dating, dito ko muna ilalagay yung mga nadala kong wall panel, tas buti na lang merong in-order si Shera na ganito kasi naubos na yung maliit na no more nails na dinala ko. Tapos yung ibang part naman, eto at pinagkakat na nga lang namin, buti na lang meron ditong knife si Pinggoy. Wala kasi akong cutter na nadala. Tapos hindi pa maganda yung pagkakakat ko dahil nga hindi ako sanay dito. So, meron din pala ditong balcony sa studio nila. Kung kayo ay mga banda, tapos trip nyo mag-yosi-yosi, pwedeng dito, pwede rin magluto dito. Tapos, ito yung view niya. Maliban sa apron at mga kutsilyo ni Pinggoy, binitbit niya rin pala dito yung asahin namin na butane stove para dito siya makapagluto. So, nagluto na siya ng steak. Tapos, may niluluto pa silang seafood. So, syempre, papakabisi rin ako dito. So, naisip ko, dito na lang sa my entrance ng studio, yung cassette tape na floor mat. Tapos, nilipat ko naman yung olive tree dito sa side na to. Para kahit papano, medyo may buhay naman yung entrance. O, diba? Napasayo pa nga ang mamsi nyo. So, anyway, iniisip ko nga kung ililipat ko ba tong trash can somewhere. Kasi, nandyan yung pwesto niya initially. And dapat talaga, itong olive tree, doon to sa may pinakalabas. Pero naisip ko parang sayang naman kung nasa labas lang siya. Parang hindi ko masyado ma-appreciate yung presence niya doon. Kaya, sabi ko kay Shera, what if dito na lang natin siya sa loob ilagay? Okay naman kay Shera. Anyway, kung ano mang ayos na gagawin ko dito, it's up to them naman kung gusto nilang alisin yan, ilipat-lipat ng pwesto, nasa kanila yan. Pero so far, ay na nga yung wall panel sa gilid. So meron ding biniling mga seafood si Nanet. So niluto siya ni Pinggoy, Cajun seafood. Napakasarap nito. May anghang lang talaga, pero ang sarap. So after ko magpakabisi doon, ito naman, at for the tawid ako, dahil doon sa may kabilang hotel, nag-book pala dito si James. So bale, ang nangyari kasi andito si tita, pati na rin yung 3 bata. Saktong-sakto talaga na pumunta ako dito dahil umetsas naman yung mga anak ko. So, buti na lang din talaga. Andun ako, may dala akong diaper dahil kung hindi, mahihirapan talaga ang mami granny maghugas ng mga etchas ng mga anak ko. Ang ganda rin itong hotel na to. Ang simple niya. Well, anyway, hindi rin naman kami nagtagal dyan dahil nag-message nga sila, luto na ang pagkain. Kaya naman, tatawid na kami doon sa studio. Tapos, eto naman si Pinggoy. Akala ko kung ano tong inaabot niya. Akala ko papa-video niya lang. Yung pala para sa akin. Sino ka dyan? Tapos, nagluto rin pala si James ng alio olio. Tama ba yun, love? Olio. Ha?
Alya Iolio. Alya Iolio. Basta yun, medyo maanghang din sila pero naubos ko lahat yan. Grabe, ang sarap. Maanghang lang talaga. Tapos alam nyo ba, kaharap ng studio nila mismo. As in, katapat lang talaga. Meron dong salon/massage. So, sabi ni Shera, nakapagpamassage na daw sila doon. Tapos 350 lang. Nagulat ako kasi pag dito sa Pasita, sa San Pedro, ang mamahal. Parang 500 to 600 pesos per hour yung mga massage. So, nagpamasahe ako. Grabe. Sobrang worth it talaga. 2, 3, 3. Ba't ganun yun? Di sustain po. Ben, Jim, nahirap. Wait, 1, 2, 1, 2, 3, go! Do you have the time to listen about a thing and everything all I want? Melodramatic fool. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. You know, keeps adding up. I think I'm cracking up. I'm just a paranoid. Sometimes Tapos alam mo, nakakaaliw maglakad-lakad dito. Kasi paglabas nga lang ng building, ang dami mong agad masasarap na kainan na pwedeng makita. Well, anyway, nakaidlip kaming saglit, mag-iina. Tapos mga midnight na to, ayun nga pala, hi JJ, yung pinsan ni Pinggoy. Tinulungan pa nga kami magbaba nito. And ayun na nga, pauwi na kami dahil today, birthday naman ni Koa. So, today din pala maglilipat ng gamit si Papa. So, kailangan talaga makauwi kami. Even though gusto nga nila sana mag-overnight kami doon. Hindi naman kami nagbit-bit ng airbed, sayang nga din. Alam mo, binabantayan ko rin yung driver ko, nakakatulog na kasi mahaba yung biyahe, tulog na yung mga kasama ko, walang music. So iniisip ko baka makatulog to sa biyahe, matodas. So anyway, ayun nga, nakauwi naman kami ng safe. Thank you very much, Shera, sis, sa pag-grab ninyo. Diyos ko, napakalayo nito. Ang mahal siguro. Thank you din kay James. Happy birthday, Nanet! So eto na nga, pagka-uwi. Bukas tayo ng aircon. At eto, matutulugan na nga natin yung bagong bedsheet from Holler Mall. So ayun lang naman yung mga kaganapan today. Maraming salamat sa panonood. Bye!